Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-4 na kabanata ng Mateo. Revive the kingdom of God to us. Most importantly, that is our life will turn to God. Maaaring natanggap na po natin ang Panginoon, ngunit maaari din na hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban o kaya ay nakikita ang Diyos sa ating buhay. Minsan, iniisip po natin ang isang tao ay mayroong impluensya, ngunit maaaring ginagawa o kaya tinatalaga lamang niya ang kanyang sariling kaharian. Ngunit para sa mga taong kayang bitbitin ang kaharian ng Diyos, yon ay mga taong kayang ipakita ang paghahari ng Diyos. Minsan ay may ganito akong pakiramdam, lalo na mula sa mga branch church, dahil sasabihin nila na sila ay mga fan at hindi nila nakikita kung ano ang dapat nilang makita mula sa Diyos. Ang buhay po natin ay dapat na tuturo tungo sa Diyos. Makikita natin kung tunay bang nakatuon sa Diyos ang buhay ng isang tao pagdating sa kung sila ay natukso o kaya ay matutukso ng kaaway. Unang bahagi ng kabanatang ito ay sa verse 1 to 11. Pagtagumpayan ang mga tukso at harapin ang Diyos. Nabanggit po sa kabanatang ito na mayroong 4 na tukso na kinaharap ang Diyos. Bago at matapos ang mga tuksong ito, nabanggit po ang pangunguna ng banal na espiritu sa Panginoong Hesus. At mayroon ding mga anghel na naglingkod sa Kanya. Pagpapatunay lamang po nito na maaaring ang mga tukso na naranasan niya ay nasa mundo, ngunit ito ay digmaan pa rin sa espiritu. Sa maraming pagkakataon kung tayo po ay natutukso o kaya nakakaranas ng pagtukso, hindi po natin masiyasat kung ano ang nangyayari sa espiritu. Nakikita lamang po natin ang ating mga sarili. Tanging nakikita lamang natin ay ang mga tukso na ating nararanasan at hindi po natin makita ang Panginoon. Hindi natin makita ang dapat na gampanan ng Diyos. Hindi natin makita ang anghel na sinusubukang maglingkod sa atin. Pakiramdam natin tayo ay mag-isa sa laban o kaya ay sa pagharap ng mga tuksong iyon. Ang Panginoong Hesus ay nadala sa ilang sa ganitong paraan. Maaring kayo ay nakaranas na din ng pananatili sa ilang, tulad ng kung paanong nangyari ito sa mga Israelita na sila'y paikot-ikot sa ilang.
Maraming mga tukso ang nasa puso ng tao. Ang mamalagi sa ilang ay hindi madali, ngunit paraan din iyon ng Diyos upang maisaayos ang kanyang mga tao. Nang ako ay nagtuturo pa sa universidad, dumating sa pagkakataon na nagpunta ang aking asawa upang alagaan ang aming anak, dating asawa upang alagaan ang aming anak. At iyon ay tila panahon ng ilang para sa akin. At pakiramdam ko ay mag-isa ako sa theology school. At laging may walang kapanatagan sa aking puso. Sa tuwing tayo ay nasa ilang ng ating buhay, mabilis po tayong magambala ng maliliit na problema sa ating buhay. Sa tuwing sa mga pagkakataong iyon, kailan ako tumigil sa aking pagrereklamo dahil sa aking sitwasyon. Iyon ay nang nabasa ko ang libro ng mga awit. Ako ay nabigyang inspirasyon ng talata na aking nabasa sa mga awit. At sinubukan kong unawain kung anong ginagawa ng Diyos sa aking buhay. Ang Panginoong Yesus ay dinala sa ilang. Siya ay dinala ng Espiritu sa ilang. Maaaring darating sa ating buhay na hindi po natin maunawaan kung ano nangyayari sa ating buhay. Ang Panginoong Yesus ay nag-ayuno ng 40 araw. At siya ay naghanda para sa mga tuksong ito. May mga pagkakataon na tayo ay may pakialam lamang sa ating kasapatan at maging ang ating paglilingkod ay para lamang sa ating kasiyahan. Madalas ay may pakialam lamang po tayo sa ating pangangailangan. May pakialam lamang sa ating nararamdaman. Ngunit para sa Diyos, ano ang kanyang sagot? Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ang anak ng Diyos,
ang mga tuksong ito ay malalampasan. Maging ang Panginoong Hesus ay anak din ng Diyos at hindi na kailangan ng ebidensya pa upang mapatunayan ito. Sa maraming krisis sa atin pong mga buhay, ang pinakamahirap na harapin ay ang ating pagkakakilanlan. Para sa Panginoon, hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili dahil siya ay anak ng Diyos. Siya ay sinusubukang tuksohin ng kaaway at sa tuwing siya ay sumasagot sa kaaway, hindi niya sinasabi o kaya hindi niya pinagyayabang kung sino siya bagkus ay kung sino ang Diyos. Ang buhay ng Panginoong Hesus ay para lamang ituro pabalik ang lahat sa Panginoon. Ang mga tukso ay walang epekto kay Panginoong Hesus. Sabi sa verse 5, dinala ng dyablo sa Jerusalem ang Panginoong Hesus at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiwalag ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Dito mapapansin po natin na gumamit din ng mga bersikulo ang kaaway upang tuksuhin ang Diyos o tuksuhin si Jesus. Dito ay sinusubukan ng kaaway ang pagtitiwala na mayroon ng Hesus sa Panginoon. At kanya ding sinusubukan ng Panginoon kung totoo bang mahal niya si Hesus. Kailangan lamang niyang tumalon. Magtumbling. At saka lalanding sa lupa. Pagkatapos ay sinasabi dito ng kaaway na kung gagawin niya iyon, ay higit pa siyang makikilala o kaya ay makikita ng lahat ang pagkakakilanlan na mayroon siya. Ito ay paraan ng tao. Ngunit makikita natin dito na matatag ang Diyos pagdating sa pagkakakilanlan na mayroon siya at hindi siya nagduda sa pagkakakilanlan na mayroon siya sa Panginoon. Sabi sa 7, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Muli makikita po natin dito na si Jesus ay nagtuturo pabalik sa Diyos. Ang lahat ng kanyang mga tugon ay tungo sa Diyos.
Kanyang ipinapahayag ang katapatan ng Diyos, ang kanyang katapatan hanggang sa dulo. Ang Panginoong Hesus ay napakasimple. Kanya lamang sinabi na huwag susubukin ng kaaway ang Panginoon na Diyos. Makikita natin dito na hindi malayo o kaya'y walang hanggan ang pagtitiwala ni Jesus sa Panginoon. So verse 8, pagkatapos dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Naalala ko nung ako'y nag-aral sa LA, Los Angeles, mayroong Observatory Mountain doon at ako ay umakyat sa bundok na iyon. At sa lugar na iyon ay nakikita ko ang buong LA, nakita ko ang kagandahan ng lugar na iyon. Maging ang signboard ng Hollywood. Nakita ko ang kasaganaan ng buong lugar ng buong LA. At para ka bang tinatawag ng mundo. Pagkatapos ay mapapaisip ako bakit ako isang mahirap na Bible School student lamang na maraming mga tao ang nagtungo sa California dahil iyon ay tinatawag nilang syudad ng mga anghel dahil sa kasaganaan na mayroon napakaraming mga oportunidad upang makapagtrabaho. Madaming oportunidad upang sumikat. At sa parehong paraan, ganito po ang ipinakita ng kaaway kay Hesukristo. Sinabi niya sa verse 9, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sambahin ng dyablo at hindi sambahin ng Diyos. Dito makikita po natin na sinusubukan ng kaaway na sirain ang ugnayan na mayroon si Hesukristo sa Panginoon. Marami mga tao ang laging naghahabol ng kalwalhatian o kaya'y kadakilaan. Mayroong pagkakataon na narinig ko may nagsabi na kung gusto ninyong yumaman, hindi dapat kayo naglilingkod sa Diyos, hindi naglilingkod sa simbahan. At ito ay pagtutukso ng kaaway. Ngunit dito sumagot ang Panginoong Yesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang dapat mong paglilingkuran.
Mapapansin po natin dito na ang lahat ng naging sagot ng Panginoon ay tungo sa pagkakakilanlan ng Diyos. Para sa Kanya, tanging ang Diyos lamang ang kasagutan sa lahat. Nadinig po natin na sa mga susunod na araw ay magkakaroon po ng revival pagdating sa mga kabataan. Ngunit paano po ito mangyayari? Marapat lamang ng ating buhay ay mapabago. At ang buhay na dapat mayroon tayo ay uri ng buhay na para sa Diyos. Buhay na nakatuon ang focus lamang sa Kanya. Ngunit may mga pagkakataon na tayo ay pabalik-balik sa ating mga kasalanan. Kung kaya naman dinala ng Diyos si Jesucristo. At atin din pong makikita ang ehemplo na mayroon si Jesucristo. Sunod na bahagi ay mula verse 12 hanggang 22. Si Jesucristo ay may malapit na ugnayan sa Diyos. At sa mga sumusunod na bersikulo, makikita po natin ang ilang sinabi ni Jesus. Una, siya ay bumalik sa Galilea. Dahil si Juan Bautismo ay ikinulong. Ang kwento tungkol kay Juan Bautismo, kahit na mahalaga po yun, ay hindi po muna natin pag-uusapan ngayon. Si Jesus ay nagtungo sa Galilea. Si Juan ay naikulong malapit sa Dead Sea. Ang Jerusalem, ang Judea ay ilang taon din na sinakop ng Romano at ang buong syudad ng Jerusalem ay nasunog. At ang lahat ng mga Hudyo ay hindi pinayagan na bumalik. At nang ang hari ng mga Romano na si Constantine ay tumanggap sa Panginoong Yesus,
Tungkol po kay Juan Bautismo, siya ay dinala sa bilangguan malapit sa Dead Sea at si Jesus naman ay nagtungo sa Galileo. Sa verse 12, sinabi po doon, 13, na si Jesus ay nanirahan sa Nazareth. O kaya ay lumisan sa Nazareth at nagtungo sa Capernaum. Dapat siyang bamalagi sa Nazareth, ngunit umalis siya doon at pumunta sa Capernaum. Yun ang kanyang piniling gawin. Siya ay pinanganak sa Nazareth, ngunit hindi ibig sabihin noon na dapat siyang tumira doon sa kanyang buong buhay. Dahil sa kanyang buhay, ang nais lamang niya ay ang sundin ang kalooban ng Diyos. Ang Capernaum ay isang lungsod o kaya lugar malapit sa dagat at doon niya tinawag ang kanyang mga disipulo. Nang siya ay naglilingkod sa Capernaum, yun po ang pinakamainam na lugar. Alam ng Diyos ang kanyang panahon. Matapos ang pagkakabilanggo ni John the Baptist, hindi siya namalagi sa Judea at pinili niyang lumipat sa Capernaum dahil siya ay malapit sa dagat. At sa ilog ng Zebulun at Naphtali. At sa mga sumusunod na bersikulo, makikita po natin kung bakit niya pinili ang lugar na ito. Kung tutuusin, ito ay pagsasakatuparan sa mga nabanggit sa Isaiah. Ang Israel ay mayroong timog at hilagang kaharian at nung una sila ay nasakop ng kaharian ng Assyria. At para sa mga hari, ang nais nila ay ang maibalik ang kaharian. Nung una sila ay tinalo ng Assyria. Pagkatapos ay pinahirapan din ang mga taga-Babylon. Hanggang sa dumating ang Messiah na siyang magbabalik ng mga kahariang ito ng Israel. Mabilis na makalimutan ang mga kahariang ito, ngunit ang Panginoong Yesus ay nagsimula ng kanyang ministeryo sa mga lugar na iyon. Napakaraming mga hentil sa lugar na iyon at ang mga tao na namalagi sa kasalanan ay nakakita ng liwanag at nagliwanag nga ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay nagsimulang magturo at kanyang sinabi na magsisi sila sa kasalanan dahil ang kaharian ng Diyos ay paparating na. Ang lahat ng mga sinasabi niya ay nais niyang ipakita sa kanyang mga disipulo.
Nais niyang makita nila kung paano niya gawin ang kanyang ministeryo at nang masundan nila ito. Dapat nilang sundin kung ano man ang ginagawa ni Jesus at nang magawa din iyon. Verse 18 to 22, makikita po natin dito na si Jesus ay naglakad sa Galilea at kanyang tinawag si Simon na tinawag ding Pedro at si Andres. Meron po silang trabaho bilang mga mangingisda noon. At si Simon at si Andres ay nakita ng Diyos. Sinusubukan nilang manghuli ng mga isda dahil sila ay mangingisda. At sinabi ng Diyos sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao." At sa pagkakataon ding iyon ay iniwan nilang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Makikita po natin dito na napakasimple lamang ng pagkakabahagi ng kwento. Ang Panginoong Jesus ay naglalakad lamang sa Galilea at gumagawa ng mga himala at naghahayag ng mga salita ng Diyos. At ang Panginoong Jesus ay dati nang nakikita ni Simon at ni Andres. Kaya nang tinawag sila ni Jesus ay mabilis na lamang nilang pinakawalan ng kanilang mga lambat upang sundin siya. Kung nakakapanood po kayo ng basketball, ay may mga pangunahing manlalaro at silang makikita ninyo sa court. Samantalang ang mga substitute naman ay mauupo lamang at saka sasabihin lamang ng coach kung sila na ba ang susunod o hindi. Kailangan nilang maghanda. At ang kanilang pagkakataon ay darating din pagkatapos ay saka naman mapapalitan ang mga manlalaro sa court. Sa parehong paraan, ganito po ang nangyari kay Simon at Andres. Nakikita na nila ang Panginoong Yesus kung kaya mabilis na lamang sa kanila na sumunod sa Kanya. Sinabi ng Diyos na gagawin niya silang mangingisda ng tao. Nagpatuloy sa paglalakad si Jesus at nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Makikita po natin dito na mayroong agwat pagdating sa pagkakataon ng pagkakatawag ng dalawang magkapatid. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. At tinawag sila ng Diyos. Tinawag sila ni Jesus. Pagkatapos ay agad din nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Sa Biblia, sinabi po dito na iniwan nila agad. Iniwan nila agad ang kanilang bangka at ang kanilang ama.
Makikita po natin dito na ganitong uri ng tao si Jesus. At mayroon siyang abilidad na tawagin ang mga tao na sumunod sa kanya. Mapapansin po natin dito na dahil nakita ng mga disipulo kung paanong lumakad si Jesus sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sila man din ay nabigyang kalakasan na sumunod hindi lamang kay Jesus kundi maging sa kaharian ng Diyos. Naging mabilis ang pagsunod ng mga disipulong ito at ang impluwensya ng Panginoong Jesus ay lalong lumawak. Sabi sa verse 18, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya nagagis ng lambat sa lawang ang mga mangingisda. At matapos ang pagkakatawat ng 4 na mangingisda, ang sunod na ginawa ng Diyos ay ang maglibot sa Galilea. Doon siya ay nagturo sa mga sinagoga at pinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Noong mga panahon na iyon, sa pagdiriwang nila ng sukot, sila ay magkakaroon lamang ng pagpupulong o kaya pagtitipon bilang sinagoga. Sunod na ginawa ng Diyos ay ang pagalingin ang mga taong may sakit. Nang ako'y nagtuturo sa Bible School noon, kami ay nagtuturo ng puro mga teorya, teolohiya at kinulang kami sa abilidad. At aming tinuturo ang tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit kulang kami pagdating sa abilidad na pagpapagaling ng mga may sakit o kaya pagpapalayas ng mga demonyo. Ngunit ang kaharian po ng Diyos ay tungkol po sa mga bagay na ito. Nasubukan nyo na po bang magpalayas ng mga demonyo o kaya manalangin sa mga may sakit? Ngunit saan po natanggap ng Diyos ang otoridad na mayroon siya? Iyon ay mula sa banal na espiritu matapos niyang malampasan ang mga tukso na ginawa ng kaaway. Sa kabanata pong ito, ang mga ito ay may koneksyon. Matapos ang pagtatagumpay ng Diyos sa pagharap ng mga tukso,
Siya ay tumanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos Ama at nabigyan ng otoridad na maghayag ng kanyang mga salita at magpagaling ng mga may sakit. Sabi sa verse 24, ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Ito po ang ebanghelyo o magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kung wala ang otoridad o kaya kalakasan na nagmumula sa kaharian ng kalangitan, wala po tayong kapangyarihan. Wala po tayong kapangyarihan na magawa ang kalooban ng Diyos. Nabanggit po dito na maraming tao ang dumulog kay Jesus upang mapagaling niya at makinig sa kanya. Kung ikaw ay nabubuhay sa mga panahong iyon, pupunta ka rin ba sa Panginoong Hesus dahil siya ay sikat na at naririnig ang kanyang pangalan sa kanyang pagpapagaling ng mga sakit? Kung tutusin sa mga panahong iyon ay mayroong revival. Kung ikaw ay nabubuhay sa mga panahong iyon, tiyak na nakakawili ang mga kaganapan sa panahon ni Jesus. Dahil puno ng mga milagro, puno ng mga himala, puno ng mga kamanghamanghang mga bagay. At nanaisin mong makita kung paano kumilos ang Diyos. Ito ay pambihirang kapangyarihan. Si Jesus ay di tulad ng mga Pariseo at ng mga Saduceo na puro kaalaman lamang ang mayroon sila, ngunit walang otoridad, lalo na sa pagpapalayas ng mga demonyo, sa pagpapagaling ng mga sakit. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, tutugon ka po ba sa Kanya? Paniguradong dadating siya sa ating buhay at ikaw ay kanyang tatawagin niya ang inyong pangalan. Iyon ay dahil wala ka lang magawa, kundi dahil nais ka lamang bigyan ng Diyos ng mas makabuluhang buhay.
Atin pong ideklara at ipanalangin na ang Diyos nga ang Diyos ang Panginoon at siya ang ating liwanag. Hallelujah! Panginoon, Ikaw ang sagot sa aming mga buhay. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos, ang aming Panginoon. Ikaw ang tanging sagot sa aming buhay. Kahit anumang maharap namin sa aming buhay, sa aming pagharap sa iyo, kami ay makakatugon sa iyo, aming natanggap ang iyong kaligtasan. Kami ay aasa lamang sa iyo at sa iyong biyaya. Nais ka naming bigyang papuri. Ikaw ay napakabuting Diyos. Atin pong itaas ang ating mga kamay at sabihin sa Kanya na siya ay mabuting Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang sagot sa aming buhay. Kami man ay nasa taas, nasa tuktok ng aming buhay o kaya pinakamababang parte ng aming buhay, ikaw ay amin pa rin pupurihin. Nais ka naming purihin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sa ating pagtaas ng ating kamay at sa pagpupuri sa Diyos, sa mga bersikulo pong ito, alam po natin na tayo ay pinapabago ng Diyos. Nang tayo ay naging Kristiyano, tayo ay pinapabago ng Diyos. Maaaring tayo ay mailagay sa mga sitwasyon upang tayo ay mapabago at madalisay. Mga kapatid, ano po ang inyong kinakaharap sa mga panahon na ito? Mayroon pong 3 pagtutukso na ating nabasa sa kabanatang ito. Una ay pagdating sa pagkain, pangalawa ay ang ating pagtitiwala sa Diyos, ikatlo ay ang tukso pagdating sa otoridad. O kaya tayo po ba ay tila maligamgam na uri ng Kristiyano? Panginoong Hesus, naway tulungan mo kami. Tulungan mo kaming mapuno ng iyong Espiritu. Aling parte ng aming buhay kami nahihirapan ngayon? Tulungan mo kami, O Diyos, na makilala ang aming mga sarili, masiyasat ang aming mga sarili.
Sabihin po natin sa Diyos ang ilang o kaya ay mga tukso o kaya ay paghihirap na ating kinakaharap ngayon. Maaari po natin itong ibahagi sa iba, pagkatapos ay ipanalangin iyon. Kung tungkol po sa pagkain, maaari po natin gamitin ang verse 4 na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung tungkol naman sa pagtitiwala sa Diyos, tulad ng kung paanong maaring may mga pag-uusig mula sa kaaway, maaari po ninyong gamitin ang verse 6. At kung tungkol naman sa otoridad, sa pagitan ng Diyos at ng mundo, maaari po natin gamitin ang verse 10. Ang Panginoon Diyos ang dapat lang sasambahin at siya lamang ang dapat na paglingkuran. Maaari po natin gamitin ang mga bersikulong ito upang tumugon sa pangangailangan o kaya problema ng bawat isa. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Alam namin, O Diyos, na walang basta-basta lamang na nangyayari sa aming mga buhay. Ang lahat ay para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa iyo. Salamat, O Diyos, sa komunidad na ito ng Puno ng Buhay. Maraming salamat sa iyong banal na espiritu sa aming mga buhay. Sa tuwing kami ay humaharap ng mga problema, kami ay maaaring umasa sa iyo. Sa tuwing kami ay humaharap ng mga problema sa aming pagkikipag-ugnayan, o kaya ang aming buhay ay nahihirapan, yung mga pagkakataon na wala akong pasensya, Panginoon, alam ko na tinutulungan mo ako. Tinutulungan mo akong malagpasan ang mga problemang mayroon ako. Panginoon, kami ay natutukso, ngunit Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang parehong Diyos na nabubuhay sa amin pong mga buhay. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking dinedeklara na ang lahat ay aasa sa Diyos, hindi matutukso ng pagkain. Kami ay nagtitiwala sa iyo, O Diyos, dahil Ikaw lamang
ang natatanging Diyos sa aming buhay. Sa aming pagharap sa mundo, maraming mga paghihirap. Nakikita din po namin ang problema sa kapangyarihan, ngunit Diyos, kami ay maglilingkod lamang sa iyo. Amin pong isinusuko ang lahat sa iyo. Kami ay magtatagumpay sa lahat ng mga sitwasyon. Salamat o Diyos. Ngayon, tayo po ay tinulungan ng Diyos upang ating mapagtagumpayan ang bawat tukso sa ating buhay. Kung tutusin, sa bawat araw ng ating buhay ay may mga tukso po tayong dapat na pagtagumpayan, ngunit tayo ay dapat na magpatuloy ng may pananampalataya. Tayo po ay tinawag ng Diyos. Araw-araw po tayong dapat na gumawa ng desisyon na sumunod sa Kanya. Sabi sa verse 19, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Pagkatapos ay iniwan ng mga disipulong ito ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Ang Diyos ay nangungusap sa atin ngayon na iwan ang ating mga lambat at sundin ang Diyos. Kung nais po nating tumugon sa pagtawag ng Diyos, maaari po tayong dumulog sa harapan o kaya'y manalangin. Araw-araw po tayong magdesisyon na sumunod sa Diyos, na maging Kanyang disipulo at iproklama, ihayag ang Kanyang kaharian. Panginoon, nais naming tumugon sa iyo, nais ka naming sundin. Nais po naming dalhin ang iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kami na sundin ka. Makikita ng mga tao ang iyong impluwensya sa aming mga buhay. Hindi na kami magiging mahina dahil ikaw ay aming susundin. Muli ay atin pong ideklara
Atin pong itaas ang ating mga kamay at ideklara, ihayag ang kadakalaan ng Diyos. Panginoon, ito din po ang aming tugon sa iyo. Sa ating pagpupuri sa Diyos, sa parehong paraan ay nais din po nating manalangin. Natin pong ipanalangin ang panalangin ng Diyos. Atin pong ipanalangin na tayo ay malayo sa tukso at araw-araw po nating tatanggapin ang kaharian ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos. Tayo po ay patuloy na manalangin ng may pananampalataya. Atin pong ipanalangin ang mission trip na mayroon po ngayon sa Taiwan. Atin din pong ipanalangin ang couples camp sa Sabah dahil mayroon pong 20 mga mag-asawa ang naroon para sa couples camp. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking dinedeklara, nagagamitin mo, O Diyos, ang iyong mga lingkod sa Taiwan at ang iyong kaharian ay magbubukas na sa kanilang pagbabahagi ng iyong ebanghelyo sa ospital, sa elderly home, magkakaroon po ng kagalingan. At sa kanilang paghahayag ng iyong mga salita, kami po ay naniniwala na ang iyong kaharian ay darating sa Taiwan. Tulungan mo, O Diyos, maging ang mga mag-asawa sa couples camp. Tulungan mo na maisabuhay nila ang puno ng buhay, O Diyos, at mapapurihan ka. Mga kapatid, tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Akin pong ipinapanalangin na ang biyaya ng kabanatang ito ay matanggap ng bawat isa. Amin pong malalagpasan ang bawat tukso ng kaaway at hindi po kami maghahabol sa sarili naming kagustuhan at may amin pong hinihiling ang banal na Espiritu. Natulungan kami na malagpasan ang bawat tukso. Amin din pong maunawaan ang dahilan sa lahat ng mga ito. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng pagtitiwala sa iyo. Na amin pong masiyasat ang aming mga buhay at makita kung paano kami nagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi lamang magtiwala sa aming mga sarili. O kaya ay dumepende sa sinasabi ng iba, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, nais ko kayong pagpalain
May mga pagkakataon na hinahabol natin ang mga nasa mundo. Hinahabol natin ang pagkilala ng iba. Ngunit sinasabi dito na ang dapat lamang nating purihin at paglingkuran ay ang Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapalang bawat isa. Sa ngalan ni Hesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.